Kaugnay niyan, alamin naman natin ang pinakahuling galaw ng bagyong Agaton na nananalasa ngayon sa Mindanao. Hatid sa atin yan ni Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor? Salamat Miss Rocky. Magandang gabi Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Alas 4 ng hapon kanina namataan po ang bagyong Agaton sa layong 185 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur o kaya naman po ay nasa layong 305 kilometers southeast ng Surigao City. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 55 kilometers per hour, malapit po yan sa gitna at halos hindi po ito gumagalaw o yan nga po tinatawag rin natin na almost stationary. Nakataas po ang storm warning signal number 1 sa isang bahagi po ng Mindanao, kabilang po dito ang Surigao del Norte, Siargao Island, Surigao del Sur, Dinagat Province, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental at maging sa may Compostela Valley. Asahan po sa mga lugar na ito ang lakas ng hangin nga abot ng 30 to 60 kilometers per hour sa loob po yan ng hindi bababa sa 36 hours. At mga kababayan, kung kaninang umaga po inaasahan natin magla-landfall po ito, sa ngayon po ayon kay Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster na Pag-asa, maliit na po yung chance na tumama pa ito sa lupa dahil nagbago nga po yung direksyon nito. Kung kanina po kasi kaya po natin nakita na posible po itong mag-landfall ay dahil nga po pa-west yung galaw niya, pero dahil nga po nagkaroon ng pagbabago at naging pa-southeast na so paiwas na po yan dito sa ating landmass. Ang dahilan po ng pagbabago sa direksyon nito ay ang presence ng high pressure area dito po yan sa bahaging ito. Sa magiging lagi naman ang ating panahon ngayong gabi at bukas po ng umaga, asahan po dyan sa may Caraga Region, Davao Oriental at sa may Compostela Valley ang maulap na kalangitan na magkakaroon po kayo ng maulang panahon at syempre meron na rin po yung kasama na pagbugso ng hangin dahil nga po dito kay bagyong Agaton. Dito naman po sa natitirang bahagi po ng Visayas, magkakaroon po kayo ng maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang sa paminsan-minsan po ay malalakas sa pag-ulan at pagkidlat, pagkulog na maaaring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya para po sa ating mga kababayan dito sa Visayas, doble ingat po kayo, ganoon din po sa ating mga kababayan dito po yan sa may Mindanao area. Samantala dito naman po sa may Bicol Region, pati na rin po sa Northern Mindanao at pati na rin dito sa may Davao, magkakaroon po kayo ng maulap na kalangitan na meron po yung kasamang may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dito naman po sa may Palawan at para naman sa natitirang bahagi rin po ng Mindanao, asahan po ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron po yung mga isolated rain showers and thunderstorms. At para naman dito sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa po ng Luzon, magkakaroon po tayo ng maulap na kalangitan pero may hinang pag-ulan lamang inaasahan. At para naman po sa mga nagtatanong kung kailan nga ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, maaaring by Monday or sa Tuesday, ay nasa par pa rin po ito kung sakali po na hindi pa rin ito malusaw. Nilinaw naman po ng Pag-asa na sa ngayon po ay maliit pa naman ang posibilidad na ito ay lumakas pa sa pagiging isang tropical storm, pero syempre patuloy po nating i-monitor ang development nito sa mga susunod pang mga araw. Samantala, bukod po sa pag-iral ng bagyong Agaton, umiiral pa rin hanggang sa ngayon ang hanging amihan at sa katunayan nga po ay malakas pa rin ito hanggang sa ngayon. Kaya naman po sa pinagsamang lakas nito pong hanging amihan pati na rin po nito ni bagyong Agaton, nakataas pa rin po ang gale warning sa mga baybayin po yan ng Luzon hanggang dito po yan sa Visayas. So marami pong areas ang kabilang sa gale warning na ito, kaya naman para sa ating mga kababayang mangisda at sa meron pong mga maliit na sakyang pandagat, hindi pa rin po kayo pwedeng pumalaot sa mga susunod na oras dahil hindi po yan magiging ligtas para sa inyo. At maliban nga po sa matataas na alon, epekto rin po ng paglakas ng hanging amihan ang pagbaba ng ating temperatura. Kung maaga po kayo nagigising at maagang lumalabas sa bahay, I'm sure ramdam na ramdam nyo na ang lamig ng ating panahon. Kaya naman eto na po ang 5 pinakamababang temperatura na naitala ng Pag-asa kanina po yan. Kabilang po dito ang Baguio City, umabot lamang po ng 10.2 degrees Celsius. Sa Basco, Batanes naman, umabot po yan ng 16 degrees Celsius. At alam nyo ba dito po Science Garden, Quezon City, umabot lamang ng 17.5 degrees Celsius. Yan po ay kaninang alas 2 ng madaling araw. So, para po doon sa mga nakaramdam nyo kanina, yan po ay 2 a.m. kanina. Napakalamig po ng ating panahon dito yan sa Metro Manila. Samantala, dito naman sa may Tuguegarao City, umabot po yan ng 18 degrees Celsius. At dyan naman po sa may Vigan, Ilocos, meron po kayong 19 degrees Celsius. So ayan po mga kababayan, patuloy po nating babantayan ang kilos ng bagyong Agaton at syempre ang pagbaba rin po ng ating temperatura at syempre po kayo po ay patuloy na mag-antabay sa mga
At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Mamaya po abangan nyo ang susunod naming update. 8 p.m. po yan dito pa rin sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Magandang gabi. Balik sa iyo, Miss Rocky. Maraming salamat sa iyo, Amor, ng Pag-asa DOST.